dito po sa ating prayer for the nation regarding po doon sa corruption of our situation. Kasi nga, dito po sa chapter 20 ng Exodus, mayroong civil corruption dito, mayroong relational corruption, at mayroong lahat po, ginagamit po ito sa ating civil law. Itong mga taong, itong chapter 20 ng Book of Exodus, kasi ito po yung 10 Commandment. Pero ito po ay binibigyan din ko not only for the Christian worldwide o international, kundi gusto ko pong bigyan pansin kasi nga po ito ay nababali na po. Nagiging corrupt na, nagiging business na yung religious o religion sa ating bansa. Kaya hindi na nagkakaroon ng tamang connectivity o hindi nagkaroon ng tamang vertical relationship with God bago magkaroon ng horizontal relationship with God. Kaya ngayong umaga, tayo po ay bumasa sa chapter ng Exodus 20. Dito po sa Exodus 20 ay binigyan pansin yung batas na ibinigay ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng boundary, magkaroon ng tinatawag na yung purpose doon sa buhay. Kasi na pag ang tao mo ay walang purpose, walang layunin ang buhay mo, ay talagang magiging chaos. Kaya nga ang government, kung ang focus lang nila ay para sa sarili, ay hindi talaga magkakaroon ng maunlad na bayan. Kaya dito po, maging ang religion sector o iba't ibang mga form of religiosity, kaya gusto ko mong bigyan pansin itong Exodus. Tumayo po tayong lahat at basahin po ito. Exodus chapter 20. Ang sabi nito sa verse 7 po, huwag mong gagamitin ng walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos, tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Verse 8, lagi mong tandaan sa ika-6, tandaan ilaan para sa akin ang araw ng pamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit sa ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos, ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit at lupa at mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ika-7 araw, kaya't ito'y aking nagpala sa at inilaan para sa akin. Sa verse 12, igalang mo ang iyong ama, ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal. Sa lupaing ibinigay ko sa inyo binigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi na walang kabuluhan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnasaang ang kinin ang sambayanan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga aliping, alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ngayong umaga po, kaya ko sinasabi itong chapter 20, yung 10 Commandment is about corruption kasi worldwide po yung corruption patungkol sa civil law, patungkol po sa relasyon natin sa Panginoon, na in-exchange natin yung ating pananaw sa Diyos na okay lang ang Diyos, gawin natin katulad natin na nasisira, nabubulok, namamatay. At dito po, magkakaroon po tayo ng tamang idea na dapat pagtibayin po natin yung ating vertical relationship. Pag mayroon po tayong vertical relationship, ibig sabihin maayos yung pananaw mo sa Diyos. Kaya tingnan mo yung kapwa mo, tingnan mo yung katabi mo. Kaya mo yung patawarin, kaya mo yung mahalin, kahit ganyan yan. Sabihin mo sa kanya, kahit ganyan ka, kaya kitang mahalin. Sabihin mo sa kanya. Okay. Ibig sabihin, pag maganda po ang vertical relationship mo kay God, doon pa lang magkakaroon ng tamang horizontal relationship sa iyong kapwa. Ibig sabihin, hindi mo na gawan ng masama ang iyong kapwa, hindi mo na pagnasaan ng iyong kapwa, yung civil law, mawawala na po yan kasi sabi nga ni Jesus Christ, love your enemy as yourself. Kaya ngayong umagang ito,
bibigyan po natin ito ng pansin. Kasi ang ating bansa ngayon ay punong-puno ng competition. Iba't iba na po ang mga karakter ng mga kabataan. Pag napagsabihan, nagpapakamatay, nagtatampo, doon kukulong, yung sinasabi ko po na yun ay doon po sa mga taong, mga kabataan na walang relationship kay God. Pero yung mga kabataan sa GCM Malabon, marunong magpatawad, marunong tumanggap ng kamalian, marunong magmahal sa magulang, marunong maghugas ng pinggan. Yun po ang isang kagandahan ng ating panambahan. Kaya pagpe-pray po natin ang ating bansa regarding po dito sa chapter 20 ng Exodus regarding our relationship with God, vertical relationship, and then our horizontal relationship to our kapwa, para yung civil law ay hindi na nga po natin mabigyan ng sakit yung ating kapwa sa pamagitan ng ating mga pagkilos, sa ating mga pananalita at sa ating mga pagtingin, di ba? Yung maraming tao na namatay dahil tiningnan lang ng masama. Yan, okay. Yung pala, ganun talaga siya, duling. Kaya, kawawang pobre. Kaya, yun po, ipagpe-pray po natin na ang Exodus 20 ay ma-implement talaga ito, not only in our government, but also in our religious sector. Nandiyan po yung ating mga iba't ibang reliyon na dapat makita nila na is not nakapokus sa religion, kundi nakapokus sa relationship. Kasi ang relationship lang ang magbibigay diin para mahalin, patawarin, arugain ang iyong kapwa at igalang ang mga magulang. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tumawag sa amin mula sa kadiliman patungo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na naog sa lupa, nagpapako sa cross, at binuhos ang kanyang dugo upang kami linisin, hugasan, patawarin, at sinabi nga ng Bible, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, sa umagang ito, nais po namin bigyan din ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga relationship, Panginoon. Yung mga tao na nandyan sa government, Panginoon, tulungan mo po sila na itong Exodus 20 magiging boundary, maging parameters ng kanilang leadership, maging parameters ng kanilang work doon sa government, Panginoon. Lord, nandyan po itibang sangay ng government, Panginoon. Nakikita mo po, Panginoon, ang pinaka-corrupt na department ng aming government, Panginoon. Maging hindi sa government sector, Panginoon, maging sa religious sector, Panginoon. Lord, na doon po din yung corruption, O Diyos, sa mga leader, Panginoon, na inaalila ang kanilang kapwa. Yung pride, yung superiority complex, O God. At doon naman sa may mga inferiority complex, O Diyos, tulungan mo sila na makita din nila, Panginoon, yung kanilang karapatan. At ito'y ibigay upang sila po ay magiging matagumpay. Lord, sa larangan ng aming governance, sa larangan ng aming pamahalaan, O Diyos, nandyan po ang aming presidente. Nandyan po, Panginoon, ang executive branch. Nandyan po ang legislative branch, Panginoon. At nandyan po ang Supreme Court. Lord, tulungan mo po ang mga sangay na ito, na tatlong sangay na ito, na mayroon po silang harmonious relationship, Panginoon, para masawata at mabigyan diin, Panginoon, ang mga crooked people, crooked human, Panginoon, sa aming bansa. At itaas ang righteousness. At ang sabi nga ng Bible, Panginoon, if the leader and the people nagre-rejoice dahil sa leader, Panginoon, na nanindigan sa righteousness, nanindigan sa katwiran. Kaya pinagpipray po namin ang Presidente, Panginoon, President Ferdinand Bongbong Marcos, aming Vice President
Sara Duterte, Panginoon, mga senador, mayroon pong 24 na senador, Panginoon, tulungan mo po sila, Panginoon, na hindi kanya-kanya, hindi kapi-kapi, kundi magkaroon ng tamang goal o tamang objective, Panginoon, to help our nation grow, to help our nation magiging success or magiging maunlad ang aming bayan, Panginoon. Nandiyan din po ang Kongreso, Panginoon. Tulungan mo rin po sila na hindi magkapi-kapi, magkanya-kanya, kundi magkaroon po ng tamang leadership, Panginoon, to help every community, Panginoon, to every region, Panginoon, in our land, Panginoon, na magiging successful, magiging pakipakinabang sa mamamayan, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang lahat ng sektor na ito. Nandyan po ang mga province, Panginoon, governor, vice governor, sangguniang panglalawigan, mga mayors, vice mayor, mga councilor. Nandyan po yung mga pinakamababang position, barangay at mga kanyang mga kagawads, Panginoon. At mga iba-ibang mga barangay, sangguniang kabataan, Panginoon, barangay. Ikaw po pumilos sa lahat ng ito, Panginoon, na hindi sila nandyan upang tingalain. Nandyan sila upang maglingkod at ipakita ang tamang ehemplo, tamang halimbawa para pamunuan ang bayang ito ng punong-puno ng pagkanya-kanya, punong-puno ng pagkampi-kampi. Lord, maging ang mga simbahan, Lord. Alisin mo po ang mga tao na hindi naunawaan ang pagkatawag mo, Diyos. Kundi bagkus man, hubugin mo po sila. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod na mahubog ang bawat isa. Ang church ay hindi entertainment. Ang church ay hindi palabas. Ang church ay isang lugar na kung saan kinakatagpo namin ang aming Diyos upang kami pagpalain, upang kami baguhin, upang kami ay bigyan ng proteksyon sa araw-araw ng aming ginagawa. Kaya, Panginoon, tulungan mo po ang aming mga pananaw. Kung kami, Panginoon, ay nagkaroon ng paglagak ng aming buhay sa aming Panginoong Hesus at kami nagtitiwala na sa Kanya lamang ang kaligtasan sa silong ng langit sapagkat ang Kanyang pangalan lamang ang binigay upang ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya, Panginoon, tulungan mo po na ang bayang ito ay magiging totoo sa iyo. Ang mga leader ng Kristyanismo maging totoo sa iyo. It's not about position. It is about the relationship, our relationship with you, O God. At ang sabi mo, Lord, kung kami magniningning like thy star in heaven, O God, pagpalahin mo aming bayan. At kung kami susunod sa iyo, Panginoon, you open the floodgates of heaven and pour out your blessing into your name, O God. Lord, salamat sa pagkakataon na kaming lahat ay tinipon mo at huwag mong hayaan, O Diyos, na alis kami sa dakong ito na ang aming mga buhay ay walang pagbabago at hindi pinagpala. Salamat, O Diyos, pagpalain mo po ang praise and worship team, pagpalain mo po ang aming speaker today, tulungan mo po ang mga leaders, O Diyos, na kaming lahat ay magkaisa to reach out people, to reach out lost people in this community, Panginoon, Longos community. Lord, tulungan mo po, Panginoon, na nandoon yung aming initiative, nandoon yung aming confidence, nandoon yung aming tinatawag, Panginoon, na pagsuko na ikaw lang, Panginoon, ang magbigay sa amin ng proteksyon at kapangyarihan to change people, not our own idea, but your word, O God, and the power of the Holy Spirit. Salamat, O Diyos. All the praises, glory, and honor, we bring back to you, God. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen.